Hello mga kapasi, welcome back sa ating channel. And as promised, i-ano natin, i-reveal ko sa inyo kung magkano yung nagastos natin for our British Columbia trip. Nagpunta tayo sa Vancouver and also on the neighboring cities like Abbotsford, Chilliwack, and yun, yung nagpunta din tayo sa Victoria Island. So yun guys, and wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. Let's go! Alright guys, ang total na nagastos natin for this trip is $3,555.63. By the way, this is consist of 4 nights and 5 days trip. So yun guys, just to give you an idea. So originally, ang plano namin is to drive, long drive. So, wala kasi akong kapalitan. Na-realize ko na kulang kami sa oras, kukulain kami sa oras and at the same time nakakapagod. Pero maganda din sana kasi kumbaga sightseeing na rin, yung journey namin papunta doon sa destination, maganda din sanang gawin. Pero parang mas tinimbang ko siya, kumbaga mas matimbang sa amin or mas matimbang sa akin yung kung eroplano na lang kami. So that way hindi kami aksaya sa oras and also hindi din ako pagod sa pagmamaneho kasi mahaba, mga around 30 hours yung drive kasi pa yan, may pa stop ka pa. So yun, breakdown natin yung $3,555.63 na expenses natin. Una is yung airplane ticket namin. So itong plane ticket namin na to guys, nakakuha ko talaga ng napakagandang deal sa Air Canada. Natsyempohan ko lang to. Doon lang ako naghahanap guys sa sa Google Flight. Tinatype ko lang doon kung ano yung destination, tapos ilang araw, ilang kami. Tapos yun, tinatrack ko na dun yung price ng plane ticket. So, for this particular trip, ang una kong nakita na quote for the date that we have that we're planning to go to Vancouver is ang una niya is around 1,200 yata yon. 1,200. Binook ko siya, kung di ako nagkakamali, December last year. Ayun, tumingin ako ng flight. So, 1,200 initially. So, tapos, umakyat siya ng from 1,200 to 1,400 to 1,600. Ibubook ko na nga dapat siya ng 1,600 kasi feeling ko baka tumaas pa. Pero guys, one night, actually madaling araw na yun, nakita ko yung tinatrack ko na presyo bumagsak. 5 doon sa ticket namin. 5 na kami dito bumagsak siya ng $745.10. Return flight na to guys. Napakaganda nito and we don't have to pay for our carry-on luggage as well. Free yung aming carry-on luggage. Yun. So, airplane ticket, $745, return flight. And next is nag-book ako sa Park and Fly. Kung hindi kayo familiar doon is yung papark mo yung sasakyan mo malapit sa airport and for the duration of your trip and then pagbalik mo pipick upin mo siya. So sa Park and Fly guys, we paid $143.90 so for the duration of the trip. So that's from March 27 to April 1st ng madaling araw. So mga around siguro 1 AM ng
madaling araw ng April 1st. Next is yung aming hotel. So sa isang hotel lang kami nagstay throughout ng aming trip. Initially, ang kinuha kong hotel is yung malapit sa downtown. Kung hindi ako nagkakamali, Best Western Premier, something like that yata yun. Kaso hindi free yung breakfast and I have to pay daily parking, which is $32 mahigit yata per day. So, binuko na siya. Binuko na kasi maganda naman yung location and all. Mukha namang maayos yung hotel. Pero parang medyo ako dun sa additional fees sa parking tsaka gagastos. Gusto ko kasi paggising namin sa umaga, meron kaming breakfast na naka-ready. Hindi yung lalabas pa kami, 'di ba? Or mag-order or something like that. Besides sa magastos, parang abala. Gusto ko paggising namin, pagbaba namin na andyan na yung breakfast sa hotel. So yun, naghanap-hanap pa ako, pero nakabook na tong hotel na to na initially na binuko. Nakakita ako, same price guys, same price, pero free ang breakfast and free parking. Medyo malayo ng konti sa downtown Vancouver. Sa may bandang East Hastings siya, pero hindi yung magulong part ng East Hastings. Malayo na doon. Same price, pero free ang breakfast and free ang parking. Ang price nito for 4 nights and 5 days stay is $1,278.56. So, kung itatanungin nyo yung hotel, ang pangalan ng hotel is Atrium Hotel. Atrium. So, yun. Hindi siya kagandahan. Medyo dated yung hotel, pero malinis naman siya. Decent ang breakfast. Actually, okay na okay. Masarap. Tapos, ang mga staff nila is may maraming Pilipino na staff sa reception and then sa yung housekeeping. So, yun. So, okay yung stay namin doon. Wala akong masabi. Hindi siya fancy looking na hotel, pero for the price and for what you get and for the comfort, komportable guys ang bed nila, washroom is good, dated pero malinis. Maganda yung tubig, yung pressure. So yun, tahimik naman yung overall stay namin except for the one day na hindi naman magulo, pero siguro may concert during the day, that day na or during that night, and I have to go down the hotel. And in yung hotel namin guys, ang kagandahan pa nito is napapalibutan kami ng mga kainan. If you will go down the hotel, labas ka lang, sa harapan mo na andyan na yung gasolinahan, may convenience store, merong pizza place, merong what do you call this, bakery, meron ding Vietnamese restaurant na andyan lang sa harap. So yun, tapos yung paligid as in na papalibutan kami ng kainan. So napakagandang area and I highly recommend kung magpaplano kayong pumunta dito. So nakuha ko siya, $1,278.56 including everything. Ang ginamit ko dito is booking.com nung nagpabook ako sa hotel na to. Next is our car rental expenses. Ang car rental namin inabot ng $160. Actually, $159 lang and almost $160. So throughout the trip, and meron nga lang yung 1,000 kilometer na limit for the duration of the trip. Pero hindi namin actually naubos yun. Meron pa akong siguro mahigit 200 kilometers pa na hindi na spend dun sa aming limit. So yun, car rental $160.
Ang kinuhanan ko nga pala dito ay yung routes, rental company, and sa base sa experience namin yung ano lang, nagkamali lang kasi ako, it's my fault. Hindi kami na-pick up on time because yung yung pangalan ko na yung first name and last name ko na switch ko, so kailangan mong ilagay kasi yung last name mo tapos yung confirmation number dun sa booking. Eh, ang nilalagay kong last name is yung last name ko pero ang nakalagay pala yung first name ko. So, yun, dun lang ako nagkamali. Anyway, nakontak ko naman sila through phone. So, yun, na-pick up kami. And after nun, smooth man yung process, guys. And actually, ang binook ko lang dito is a sedan. Pero na-upgrade kami to a brand new Nissan Rogue SUV 2025. Napakagandang gamitin for this trip. All-wheel drive siya. So, bagay na bagay sa mga uphill and downhill na daanan. And kung medyo dumulas, may laban tayo. So, yun guys. Maganda yung service nila all in all. And yun. Routes rental car. Ang gas na na-spend namin for the whole trip na to $135.54. So nakarating kami niyan ng Victoria. Nagpunta kami ng Whistler, Squamish, punta kami ng Abbotsford, yung Chilliwack, yan, lampas tayo ng Langley, Surrey, BC, ganyan. Nadaanan natin yan. So for me, napaka-reasonable and maganda yung yung mileage nung yung gas mileage ng Nissan Rogue. Siguro kasi brand new. So yun, $135.54. So nung March 27, nagpunta kami ng Gastown, downtown area, Canada Place, Stanley Park. Ang nagastos namin sa pagkain for the whole day is $143.29 lang, guys. And for the souvenir, si Mrs. nang bahala doon, $27.40. Sa parking, ang nagmahal lang actually na parking dito is yung nagpark ako sa may Gastown mismo. I think ang binayaran ko doon for maximum na 4 hours is $26 ata, 26 something dollars. So all in all, on March 27, gumastos ako ng $30.25 sa parking. Kasi may parking din sa sa Stanley Park. So ayun, March 28, nagpunta tayo ng Victoria, BC, guys. So dala namin yung sasakyan and then parang chance passenger kami sa terminal na kami bumili ng ng ticket para dun sa ferry. Yung back and forth namin na nagastos sa ferry. So during umaga kami pumunta and then bumalik kami gabi na. $306.70. Actually, mas mura pa sana to kasi yung pagkakabook sa amin sa return ticket namin is yung 3 bata na count as adult. Pero anyways, siguro mga nalugi kami ng mga around $20 to $30 din. Pero okay lang. Kasalanan ko din, hindi ko agad nasabi doon sa ticketing booth. So yun, sa ferry, pag pupunta kayo ng Victoria, BC, maganda doon, guys. I highly recommend kung mapapasyalan nyo. Sa food, on that day, we only spent $151.68. Souvenir is $7.83. Parking is only $2.50. So, mura, guys. Mura. Doon na yan sa sa may legislative building na yan. Malapit na doon. As in, halos katabi lang niya. Okay, March 29, punta kami ng yung gondola. Sa Sea to Sky gondola sa Squamish. And then, dumaretso na kami afternoon sa Whistler. Okay, so
For Sea to Sky Gondola ride, we spent $177.71. Sa'min 5 na 'to guys, sa ticket. Nung punta namin dun medyo foggy actually, tapos umuulan pa kasi gano'n naman talaga, eh, hindi pa naman summer and, masyado pang maaga kaming pumunta, maaga. Wala pa yatang lunch nung pumunta kami dun. So yun, $177.71 for the ticket for Sea to Sky Gondola. For gas, we spent $50 for that day. Souvenir, we spent $17.86. Parking, I spent $20.88. Mahal to kasi um, nagmahal to kasi yung parking namin sa Whistler. Doon yata medyo nagmahal yung parking. Tapos sa food, surprisingly mababa lang, $79.31. Tanda ko kasi kinain lang namin doon is nagpizza lang kami. Pizza lang, yun lang gusto ng mga bata. So, ayun, pizza lang kami. And ano pa ba? Yun, yun. Tapos, ano nga pala, doon kaya isa pa sa ways na kung bakit kami nakatipid is bumili ako ng yung mga ramen noodles na cup noodles and iniwan namin yung sa hotel para just in case magkagutuman. Bumili din ako ng Uncle Ben's na microwavable na rice. Also, bumili din kami ng isang bucket ng KFC fried chicken, 14 pieces. Actually, hindi namin naubos yung may natira pa. Tapos, yun guys. So, March 29, yun yung nagastos natin. March 30, nagpunta tayo ng Abbots Ford. Punta tayo ng Bridal Falls and Cultos Lake. So, yun. Dito guys, binisita natin yung ating pastor and also a family friend of course, si Pastor Andy. And yun, namasyal kami doon, pinasyal kami after ng service. Punta kami ng Bridal Falls nga and then Cultos Lake. Sa church may pagkain na so hindi na kami gumastos masyado doon. Kung ano yung dala ng church members, yun na lang kinain namin and na-enjoy naman ng mga bata. So yun. Ano rin pala, nagpunta din kami nito ng tawag dito, nagpunta din kami dito ng kung hindi ako nagkakamali, pumunta din kami diyan ng gabi ng sa Cypress Lookout. So pinuntahan din natin 'yan guys noong March 30. Kasi napuntahan namin siya nung March 29. Punta kami diyan pero umaga or hapon. So maliwanag pero kita mo pa rin yung buong city ng Vancouver. Tapos yan, bumalik nga lang kami ng gabi. Maganda din kasi sa gabi kasi makita mo talaga yung city yung ilaw ng city. And then yun, nung March 30, ang nagastos lang namin is sa food is $17.04. Tapos sa gas, $60. Yun lang guys. Yun lang. So March 31, Lynn Canyon tayo, Kitsilano Beach and Granville. Dapat babalik pa nga kami ng hindi namin napuntahan yung Robson pero yun, okay naman. Sa akin for sure, kahit hindi namin napuntahan lahat as long as nag-enjoy kami, yung mga bata ano nga lang playground lang okay na sila. So, kumbaga, mababaw lang ang kaligayahan ng mga anak namin. So, yun. Thankful ako kasi kahit papaano talaga, kumbaga na-enjoy nila eh. And that is the essence of kasi ayoko naman yung kumbaga pupunta ako ng museum. Lahat ng lugar halos na pupuntahan mo may museum or zoo or yung mga ganon. Halos feeling ko pare-pareho lang naman yung makikita. Except siguro kung first time mo lang talaga. So, hindi na namin ginawa yun. Ang gusto ko talaga yung makita yung lugar, yung kumbaga yung way of life ng mga tao, yung mga ganon. Ganon ang gusto ko makita nila, makita ko.
March 31, Lynn Canyon, Kitsilano Beach, Granville. Sa food, $80 lang and 30 cents, guys. May kinainan kami dito sa Granville for lunch na ano siya, sa loob ng Granville Supermarket. Chinese food. Hindi nga namin naubos. Hindi namin naubos yung beef noodle soup. Nasayang lang na itapon na din sa airport. Kasi pauwi na kami nito, guys. Last day na namin. So, sa food, $80 and 30 cents. Souvenir, we spent $11 and 18 cents. And then sa gas, we spent $25 and 54 cents bago ko isoli yung rental car, guys. I made sure na 3/4 full yung gas kasi nung pinick up ko siya, ganun din yung laman niya. So, kailangan para hindi ka ma-charge ng fuel charge, kailangan kung ganun karami yung gas na pinick up mo, ganun din mo din siya ibabalik. Parking, we spent $14 and 85 cents. So, yan guys. Yung nagastos natin for March 31. So, all in all, sa food, ang mura nito. For 5 days and 4 nights. $471.62 lang. In total, for souvenir, $64.27. For souvenir parking, $72.23 in total, and entrance fees dun sa mga pinutahan namin for the $484.41. Hindi pa nga kami pumunta ng Capilano Beach. Capilano Bridge. Yung hanging bridge nila doon. Hindi na kami pumunta. Nag-Lynn Canyon na lang kami. Kasi free. Unang-una free. And at the same time, feeling ko parehas lang naman. Actually, ang ganda sa Lynn Canyon, guys. Hindi ko pa naman napuntahan yung Capilano Bridge. Pero I highly recommend yung Lynn Canyon Bridge. Ang ganda din. Lalo na pag maglalakad kayo, mahilig kayo sa nature. Napakaganda. So, yun guys. Yun yung ating expenses for this trip. Wala pang 4,000. Reasonable ba to? For me, napaka-reasonable na to. Based doon sa na-experience namin, sa enjoyment na naramdaman ng mga bata, naramdaman namin mag-asawa. Highly recommended, pumunta kayo. Kasi napakaganda. Hindi lang yung klima kasi walang snow doon. Pumunta kami, walang snow. Sa bundok lang may snow, guys. Doon, particularly sa Whistler, maganda yung kanila ski resort doon. Ang daming tao. Busy. Tapos, ayun, nag-picture lang kami. Lakad-lakad kami doon, sightseeing, kain. Yun lang. Hindi naman kami kasi marunong mag-ski. And I don't wanna risk it kasi baka mamaya ma-injured pa ako, hindi ako makapagtrabaho. So yan guys, I hope nabigyan namin kayo ng idea. So we are a family of 5 and we took this trip like on the last week of March. So yun, parang dikit sa spring break ng mga bata. Alright guys, I hope you guys had an idea and kumbaga, ano pa ba yung pwedeng maging tips para mas makatipid pero at the same time ma-enjoy naman yung trip para hindi naman kumbaga hindi nyo naman masyadong kinakawawa yung sarili nyo. At the same time, hindi naman kayo masyadong gumagastos na hindi naman kailangan. So, yun guys, maraming salamat sa mga taga Vancouver dyan, BC. Ang ganda ng lugar nyo. We really enjoyed your place, guys. And hopefully, makabalik kami dyan. Balak namin bumalik. And also sa Calgary. Yan, guys. Maraming salamat. And thank you so much for watching. I'll see you in the next one.